Charlotte, this is Caliber. Starting from now, he will be your bodyguard. Sabi ng ama ni Charlotte sa kanya. Napatitig naman si Charlotte sa lalaking nasa kanyang harapan. Malalamig ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Wala ring ekspresyon ng mukha nito, kaya bahagya siyang natakot. Hello. Mahinhing bati dito ni Charlotte. Nice to meet you po. Charlotte, wag na wag kang aalis sa tabi niya. Siya muna ang makakasama mo habang inaasikaso namin ng mama mo ang malaking problema sa kumpanya. Okay, Dad. Take care. Tugon ni Charlotte at hinalikan nito sa pisngi. Pakisabi na lang po kay Mami na mahal ko siya. I'll go now, Charlotte. Bumaling ang tingin nito kay Caliber. Bayad kita, Caliber. Kaya pakiingatan ng anak ko. Umalis ang ama ni Charlotte kaya naiwan sila ng binata sa bahay. Kasama ang kanilang mga katulong. Gutom ka po? Tanong niya kay Caliber. Nag-bake ako ng cookies, baka po gusto mo. Umiling lang si Caliber kaya napatango siya. Buong buhay ni Charlotte ay sa school at bahay lang umiikot ang mundo niya. Makakalabas naman siya. Pero wala pang isang oras, pinauuwi na siya. Malimit lang din siyang payagang makipagkita sa mga kaibigan niya dahil yun ang gusto ng kanyang mga magulang. Dahil sa malamanikang muka at mahinhin na pagkatao ng dalaga, ay maraming nagkaka-interes dito. Isa sa malaking kinaharap na kalaban ng kanilang pamilya ay ang Rebel Mafia. Ang pinuno kasi nito ay masyadong obsessed kay Charlotte, kaya nasa kapahamakan ng dalaga. Naisip ng ama ni Charlotte na kuhanin ang leader ng Eagle Mafia bilang bantay nito. Siguradong sigurado kasi ang ama ni Charlotte na mapoprotektahan ni Caliber ang kanyang anak. Pupunta na akong kwarto ko. Paalam niya at agad tumayo. Habang naglalakad, ay ramdam ni Charlotte ang pagsunod nito sa kanya. Binilisan na lamang niya ang kanyang lakad hanggang sa makapasok siya sa kwarto niya. Oh my gosh! Gulat na sambit ng dalaga nang makita si Caliber sa kanyang likuran. Hindi niya naramdamang nakapasok ito at hindi niya rin ito nakita noong isinara niya ang pinto ng silid. Kailangan ba talagang nakasunod ka sa akin palagi? Tanong niya rito. Yes. Malamig na sagot nito. Malamig man ang boses nito, ay namamangha pa rin siya dahil maganda ito sa kanyang pandinig. Okay lang naman po sa akin kung nasa labas ka lang. Sabi ni Charlotte at naupo sa kanyang kama. Maboboring ka lang dito. Sanay na ako. Maikling tugon nito at naupo. Is this your life? Sa bahay lang umiikot ang mundo mo? Hindi niya inaasahang itatanong ito ni Caliber. Pero masaya siya dahil sa wakas ay may ibang taong nakipag-usap sa kanya. Opo, ayaw akong palabasin nila Daddy. Nung isang beses ko silang sinuway, ikinulong nila ako sa bodega. Weird. You want to go somewhere? Tanong ni Caliber. Tumango naman si Charlotte. Gusto kong kumain ng fishball sa labas. Binigyan kasi ako ng isang friend ko ng fishball at masarap siya. Kaso, nung nalaman nila Daddy na may taong nagbigay sa akin nun, nagalit sila. Kinabukasan, hindi na ako pinansin ng kaibigan kong yun. Let's go! Sabi ni Caliber at nilapitan siya. Kakain tayo ng fishball sa labas. Baka magalit sila Daddy. Hindi nila malalaman. Tugon ni Caliber at hinawakan siya sa kamay. Hinila niya ang dalaga patungong veranda. Ipinasan niya ito bago tumalon sa punong kaharap ng veranda. Napapikit naman si Charlotte at mahigpit na napahawak sa balikat ni Caliber. Nasa labas na tayo, sabi ni Caliber, kaya napadilat si Charlotte. Agad bumaba si Charlotte mula sa pagkakapasan at inilibot ang kanyang paningin. Hindi niya akalaing makakalabas sila ni Caliber nang hindi nahuhuli ng ibang bantay. Paano mo nagawa yun? Ang galing mo, para kang Spider-Man? Nagkibit balikat lang si Caliber at hinawakan ang kamay nito. Agad niyang hinila si Charlotte patungo sa bilihan ng mga street foods na malapit sa mansyon. Wala akong dalang pera. Basta kumuha ka lang, sabi ni Caliber na kumakain na. Tumango si Charlotte at nagsimulang kumuha ng kanya. Thank you po sa libre. Tumango lang si Caliber at nagpatuloy sa pagkain.
Naupo ang dalawa sa isang bench at doon kumain. Akala ko po masungit ka. Yung iba ko po kasing bantay, hindi ako kinakausap. Kapag mafia boss ka, natural na palagi kang walang emosyon. Hindi naman ako ganito sa mga client ko. Nararamdaman ko lang na nag-iisa ka, kaya lumabas ang ganitong pagkatao ko. Ang bait mo po, nakangiting sabi ni Charlotte. Huwag ka nang magpo, feeling ko tuloy 50 years old na ako. Medyo natatawang sabi ni Caliber. Ang cute mong tumawa, nakangiting sabi ni Charlotte sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik na sila sa bahay. Nag-ala Spider-Man na naman si Caliber para hindi sila mahuling dalawa. Nabusog ako. Thank you sa libre, Caliber. Naawa lang kasi ako, ang payat mo. Tugon naman ng binata sa kanya. Mukha kang ang manika, kaso parang isang hampas lang sa'yo tutumba ka na agad. Mag-isa kasi palagi ako sa dining kaya konti lang ako kumain. Kahit masarap yung pagkain, baliwala pa rin kapag mag-isa ka lang. Napatango si Caliber. Magpahinga ka na at lalabas muna ako. Tumango lang si Charlotte. Nang makalabas si Caliber, ay agad nahiga si Charlotte at natulog. Napahaba ang tulog niya, kaya nang magising siya ay gabi na. Lumabas ng kwarto ang dalaga at bumungad sa kanya si Caliber na mukhang papasok sa kwarto niya. Kakain na, sabi nito sa kanya. Tumango lang si Charlotte at bumaba. Dumiretso siya sa kusina at nakita niya ang 2 pinggan sa mesa. Nandito sina Daddy? Tanong ni Charlotte at naupo. Wala, sagot ni Caliber at naupo sa kaharap niyang upuan. Sabay tayong kakain, gutom na rin naman ako. Napangiti si Charlotte at tumango. Dahil may kasabay siya ngayon ay magana siyang kumain. Napansin niya ring malakas kumain si Caliber pero maganda pa rin ang katawan nito. Kailan daw uuwi ang parents ko? Walang sinabi. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik na sila sa kwarto. San ka matutulog? Tanong ni Charlotte kay Caliber. Tinapik ni Caliber ang sofa bed. Dito, hindi pwedeng mawala ako sa tabi mo dahil nasa paligid lang ang panganib. Ayaw mong tabi na lang tayo? Masyado ka malaki kaya baka mahirapan ka dyan. Napaubo naman si Caliber. Don't mind me. Bawal maging magkatabi ang lalaki at babae lalo na at hindi pa sila gaanong magkakilala. Bakit bawal? Magtatabi lang naman silang matulog, di ba? Napakamot si Caliber sa noo niya. Just sleep, Charlotte. Napanguso naman ang dalaga at tumango. Nahiga siya sa kama habang ang mga mata ay na kay Caliber na naglilinis ng baril. Caliber, salamat sa pagsama mo sa akin kanina. Ang bait-bait mo. Hindi ako mabait, Charlotte. Pumapatay ako. Masasama lang naman ang pinapatay mo eh. Basta mabait ka para sa akin. At astig. Nakangiting sabi ni Charlotte. Masaya ako dahil ikaw ang bantay ko ngayon. Sana, wag mo akong iwanan. Hindi naman nakasagot si Caliber. Ilang sandali lamang, nilingon niya ang dalaga. Mahina na lamang siyang napatawa nang makitang tulog na ito. Ibinaba ni Caliber ang baril niya bago nilapitan ito. Inayos niya ang pagkahiga nito at saka ito kinumutan. Nang may ayos niya ito, ay bumalik na rin siya sa sofa bed. Itinabi niya ang baril sa ilalim ng sofa bago siya mahiga at natulog. Nagising si Charlotte ng mga bandang 2:00. Nauuhaw kasi siya kaya tumayo siya at bumaba. Dumiretso siya sa kusina at kumuha ng tubig. Malakas siyang napasigaw nang paglingon niya ay may bumungad sa kanyang nakaputing tao. Multo! Multo! Hindi ako multo. Makikikain lang ako. Who the fuck are you? Sumulpot si Caliber at nilapitan si Charlotte. Bago tutukan ng baril, yung taong nakaputi. Sino ka? Boss, si Wyatt to. Sabi ng taong nakaputi at pinagpagang harinang nasa mukha niya. See? Ibinaba ni Caliber ang baril niya. Anong ginagawa mo rito at bakit ganyan na itsura mo? Bad trip kasi yung huling mission ko eh, sa paggawaan ng harina. Sagot ni Wyatt at naghilamos ng muka. Pati ako nagulat kay Miss Beautiful. Akala ko ghost ka.
Mahinang sabi ni Charlotte na nakakapit pa rin kay Caliber. Ang pangit mo kasi. Ako? Pangit? Nanlalaki ang mga matang itinuro ng binatang si Wyatt ang kanyang sarili. Miss, may problema yata ang mga mata mo. Nangingilid ang luha ni Charlotte dahil pakiramdam niya ay pinapagalitan siya nito. Lower your voice. Maotoridad na sabi ni Caliber dito. Gusto mo bang huling madaling araw mo na to? Mabilis na umiling si Wyatt. Sorry, kasalanan mo. Malabo kasi ang mga mata mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Bad kayang magsinungaling. Enough. Sabad ni Caliber. Wyatt, pagkatapos mong kumain, umakyat ka na sa taas. Kumato ka sa pangatlong kwarto at mag-uusap tayong dalawa. Ikaw, Charlotte, bumalik ka na sa kwarto mo. Kumaway si Charlotte kay Wyatt bago siya tuluyang umalis. Kasunod niya naman si Caliber. Bumalik ka na ulit sa pagtulog, sabi ni Caliber sa dalaga. Tumango si Charlotte. Pakisabi kay Wyatt na sorry pero pangit pa rin siya. Sasabihin ko. Ngumiti si Charlotte bago pumikit. Naupo naman si Caliber sa sofa bed niya. Maya-maya lang ay may kumatok kaya tumayo na siya at lumabas. May nalaman ka ba? Seryosong tanong ni Caliber sa binata. Marami. Sagot ni Wyatt na nagtitinga pa. Alam mo pa ang mas nakakagulat? Nakita ko si Miss Beautiful sa mansyon ng mga rebel mafia. Actually, siya yung binabantayan ko doon. Ha? Nandito siya buong magdamag sa akin. Promise, mamatay ka man. Siya yung binabantayan ko sa mansyon ng rebel mafia. Masama pa nga ugali niya eh. Something's wrong, sabi ni Caliber. Rebel Mafia ang tunay na kalaban natin dito. Huwag ako ang tanungin mo dahil ikaw ang boss ko, no? Sagot ni Wyatt, kaya sinamaan siya ng tingin ni Caliber. Joke lang, mag-iimbestiga pa ako. Huwag lang sana mabuko na spy ako at baka maging sisig ako. Aasahan ko yan, sabi ni Caliber. Ibang klase si Titus Vermilion, kaya mag-ingat ka ng galaw. Tumango si Wyatt. Una na ako, ingat ka rin boss. Mukhang si Miss Beautiful kasi ang magiging kahinaan mo. Bago pa siya mabaril ni Caliber, ay mabilis siyang umalis. Bumalik naman si Caliber sa kwarto ng dalaga. Medyo nalilito siya. Hindi niya alam kung ang kalaban ay si Titus Vermilion o ang ama ni Charlotte na si Jomar Fuentes. Naiinip ako, sabi ni Charlotte at gumulong-gulong sa kama niya. Wala rin si Caliber. Anong gagawin ko ngayon? Maagang umalis si Caliber kasi may aasikasuhin daw ito. Marami naman siyang bantay kaso mas gusto niya si Caliber. Nasaan si Caliber? Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Naupo na lang siya sa sofa habang pinaglalaroan ng mga daliri niya. Gusto niyang maglibang. Gusto niyang lumabas kaso bawal. What's that face? Agad lumiwanag ang mukha ni Charlotte nang marinig ang boses ni Caliber. Nakita niya itong palapit sa kanya. Mabilis na tumayo si Charlotte at sinalubong ito ng yakap na ikinagulat naman ni Caliber. San ka galing? Ang tagal mong bumalik. May inasikaso lang. Nagdala ko ng mango graham para sa'yo. Nasabi sa akin na paborito mo to. Oo, favorite ko yan. Sagot ni Charlotte at kinuha sa binata ang paper bag. Thank you. Kainin mo na yan, sabi ni Caliber. Naupo si Charlotte at tinabihan naman siya ng binata. Kinuha ni Charlotte ang Tupperware sa loob ng paper. Masarap. Masaya akong bumalik ka, Caliber. Bahagyaring napangiti si Caliber. It's my duty to protect you. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nasisiguradong ligtas ka. Sana, forever na tayo magkasama, no? Caliber, pakasalan mo kaya ako? Nabulunan si Caliber sa kanyang sariling laway dahil sa sinabi ng dalaga. Ano bang sinasabi mo? Kumain ka na lang dyan. Namumula ang pisngi na tanong ni Caliber at umiwas ng tingin. Naririnig ko sila, Manang. Sabi nila, kapag kinasal ang dalawang tao, magsasama na raw sila forever. Sagot ni Charlotte. Gusto kong ikasal tayo para magkasama na tayo forever. Bakit gusto mo makasama? Masama akong tao, Charlotte. Mabait ka, Caliber. Sa'yo lang ako naging komportable. At feeling ko,
Safe ako kapag nandyan ka. Best friend naman tayo, di ba? Ayaw kita maging kaibigan. Sagot ni Caliber sa kanya. Napanguso naman si Charlotte. Pero gusto kita maging kaibigan. I want more than that, I think. Ano? Anong gusto mo? Maging tatay kita? Nakangusong tanong ni Charlotte sa binata. Tatay? Mukha ba akong tatay? Tatay ng mga anak mo, pwede pa. Pwede ba yun? Inosenteng tanong ni Charlotte. Sige, ikaw na magiging tatay ng mga anak ko. You're so innocent. Natatawang sabi ni Caliber sa kanya. Kumain ka na lang, tsaka mo na isipin ang mga bagay na yan. Parang batang tumango na lang si Charlotte at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos kumain ni Charlotte ay kinuha agad niya ang unan sa gilid niya at niyakap yon. Naiinip ka? Gusto mong gumala? Gusto ko kaso bawal, baka magalit si daddy. Wala naman sila. Tara, pupunta tayong mall. Gusto pa sanang tumanggi ni Charlotte kaya lang pumayag na rin siya dahil gusto niya rin namang makalabas. Sa veranda ulit sila dumaan ni Caliber dahil lagot sila pareho kapag nahuli sila. Ang ganda ng kotse mo. Manghang sabi ni Charlotte na makasakay sila sa isang silver na sports car. This is one of my favorite cars. Sabi ni Caliber. Ikabit mo yung seatbelt mo. Tumango si Charlotte at ikinabit ang seatbelt niya. Tahimik lang sa biyahe si Charlotte habang tinatanaw ang mga tanawin. Para tuloy akong taga-ibang planeta. Ngayon ko na lang ulit nasilayan ang labas. May mga ganito na palang pinagawa. Huwag kang mag-alala, palagi mo na itong makikita. Nakangiting sabi ni Caliber. Ang pogi mo. Kinikilig na sabi ni Charlotte at inabot ang pisngi ng binata. Palagi ka na lang umiti para mas pogi kang tingnan. Namula ang pisngi ni Caliber kaya inalis niya ang ngiti mula sa kanyang muka. Nang makarating sila sa mall, ay bumaba ang dalawa na sasakyan at pumasok sa loob. Parang batang nakakapit si Charlotte sa braso ni Caliber. Saan mo gustong pumunta? Tanong dito ni Caliber. Itinuro ni Charlotte ang palaruan para sa mga bata. Gusto ko doon, mukhang masaya. Hindi alam ni Caliber kung papayag ba siya o hindi. He's a mafia boss, tas makikita siya sa palaruan ng mga bata. Okay. Sa huli, ay pumayag na rin siya. Dahil natutunaw na siya sa mga titig ni Charlotte. Nang makapasok sa loob ng palaruan, mabilis na bumitaw sa kanya ang dalaga at tumalon sa mga bolang maliliit. Palihim na lang na napatawa si Caliber bago maupo sa isang tabi habang pinagmamasdan ng masayang dalaga na naglalaro. Boss! Napalingon si Caliber sa gilid niya. Iba ng trip mong laro ngayon ah. Dati mga armas lang gusto mong nilalaro. Tas ngayon nandito ka na sa palaruan para sa mga bata. What are you doing here? Salubong ang kilay na tanong dito ni Caliber. Enjoying! Kaswal na sagot ni Wyatt at napahinga ng malalim. Sinamahan ko mag-mall yung kamukha ni Miss Beautiful. Ayun, tinakasan na naman ako. Kaya pinahanap ko sa mga nakasunod sa aming mga tauhan ko. Wyatt, nasa panganib din ang kapatid ni Charlotte. Kaya ayusin mo ang trabaho mo. Malamig na sabi ni Caliber. Kapatid ni Miss Beautiful si spoiled brat? Alam ko naman yan. Nakita ko na picture ng bata sila. Umalis ka na dito at hanapin siya. Sabi ni Caliber sa binata. Umalis ka na rin dito at hanapin si Miss Beautiful. Nawawala na siya. Sabi ni Wyatt sa kanya. Tumingin si Caliber sa kaninang kinaroroonan ng dalaga. Nataranta siya dahil wala na ito kaya mabilis siyang tumayo. Nakita mo yung babaeng kasama ko? Tanong ni Caliber sa babaeng bantay. Nasa CR po ata. Nagtanong po kasi kung nasan yung CR dahil naihiraw siya. Mahina namang napamura si Caliber bago simulang hanapin ng dalaga. Sa kabilang banda naman ay si Charlotte nakatatapos ng umihi. Lumabas siya ng cubicle at naghugas ng kamay. Dapat pala, nagpaalam ako kay Caliber. Sabi niya habang nakatingin sa salamin. Kausap niya kasi si Wyatt kaya nahiya akong istorbohin siya. Napahinga siya ng malalim at akmang lalabas siya kaya natigilan siya nang pumasok ang isang babaeng kamukhang kamukha niya. Napakurap-kurap si Charlotte
Habang nakatingin sa dalagang nasa harapan niya, nagulat na gulat din. Magkamukha tayo? Wala sa sariling sambit ni Charlotte. Ate Charlotte? Sabi ng babaeng kamukha niya at bigla siyang niyakap. Pakiramdam ni Charlotte ay maiiyak din siya sa hindi malamang dahilan. Parang komportable siya sa yakap sa kanya ng babaeng kamukha niya. Sino ka? Tanong ni Charlotte at humiwalay sa yakap. Umiiyak ang babae kaya pinunasan niya ang luha nito. Candy, sabi ng babaeng kamukha niya. Candy? Takang tanong ni Charlotte. Wala akong candy ngayon eh. Natawa ang babaeng kamukha niya. Let's go home ate. Siguradong matutuwa si Kuya Kaitos kapag nakita ka. Alam mo bang palagi siyang umiiyak dahil sa pagkawala mo? Kuya Kaitos? Teka, naguguluhan ako. Napapakamot si Charlotte sa kanyang ulo. Napakuyom ng kamao si Candy. Kinuha ka sa amin ng mga fuentes. Gusto nila makuha mga yaman natin kaya kinuha ka nila mula sa amin. Ate Charlotte, kakambal mo ko. Bata ka pa nung kinuha ka sa amin kaya hindi mo pa natatandaan lahat. Kidnapper sila daddy ko, pero mabait sila. Naguguluhan na si Charlotte. Ayaw niyang maniwala pero ang puso niya gustong magtiwala sa babaeng kausap. Kaya ba hindi siya pinapalabas ng mga kinalakihan niyang magulang? Dahil takot na mga itong malaman niya ang totoo? May pumasok na lalaki. Agad namang lumapit si Charlotte kay Caliber. Caliber, pwede ba tayong umuwi? Gusto kong makausap ang mga magulang ko. Sabi ni Charlotte sa lalaki. Anak ng tokwa, nandito ka lang pala, sungit. Sabi ni Wyatt at nilapitan si Candy. Alam mo pang nasa panganib ka? Para kang daga na kung saan-saan sumusuot. Magulo pa sa kanyang lahat, kaya hayaan mo muna siya. Kausap ni Caliber kay Candy. Aalamin ko rin ang totoo at kapag nakasigurado ako, ibabalik ko siya sa inyo. Huwag kang mag-alala, ligtas sa akin ang kapatid mo. Sungit, huwag mo munang sabihin to sa iba. Sabi naman ni Wyatt. Kailangan maging smooth lahat, okay? Ate Charlotte, hihintayin kitang bumalik. Sabi ni Candy sa kapatid. Mahal ka namin. Ngumiti lang si Charlotte. Hinila na siya ni Caliber paalis doon. Masama na ba ako dahil iniisip kong sinungaling ang parents ko? Tanong ni Charlotte kay Caliber. Bakit mas ramdam ko ang pamilya ko kay Candy kesa sa kanila? Hindi ka masama, Charlotte. You're a good person. Dahilan yan kung bakit kanila sinasamantala. Sagot ni Caliber. Ako nang bahala sa lahat. Tumangulang si Charlotte. Para mabawasan ang isipin ng dalaga, naisip niyang dalhin ito sa Jollibee. Gumaan naman ng konti ang mood ni Charlotte dahil doon. Thank you. Nakangiting sabi ni Charlotte sa lalaki. Anything. Sagot lang ni Caliber. Gumala pa ang dalawa hanggang sa sumapit ang gabi. Napagpasyahan na nilang bumalik dahil anong oras na rin. Nag-enjoy ako. Sabi ni Charlotte nang makapasok sila sa kwarto niya. Saan mo dinadala ang anak ko? Nagulat si Charlotte nang bumukas ang ilaw at nakita niya ang mga magulang. Hindi nagulat si Caliber dahil naramdaman niya ang presensya ng mga ito. Nilalason mo yata ang isipan ng anak ko. Sabi ng ginang at hinila ang anak. Tinabig din ito ang mga dala ni Charlotte kaya nalaglag. Mommy! Gulat na sambit ni Charlotte. Ako po ang nagpumilit kay Caliber na ilabas ako. Buti pa nga siya nilalabas ako at hindi ginagawa bilanggo sa bahay na to. Huwag mo kong sinasagot. Singhal sa kanya ng ginang kaya napatahimik na lang siya. Ang usapan, babantayan mo siya. Galit na sabi ng ama ni Charlotte kay Caliber. Umalis ka na dito. Iba na ang gagawin kong bantay ni Charlotte. No! Sabi ni Charlotte at yumakap kay Caliber. Si Caliber lang po ang gusto kong bantay, Daddy. At isa pa, Daddy, siya lang ang taong tinuring akong tao. Pakitang tao lang yan, Charlotte. Sinungaling si Caliber. Kaya po ang sinungaling. Nagulat ang mag-asawa dahil sa sinabi ni Charlotte. Kayo ba talaga ang pamilya ko, Daddy? O ginagamit niyo lang ako para sa kayamanan? Anak, hindi.
Sabi ng ginang. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Hindi ko naman po naramdaman yun. Sagot ni Charlotte at nagsimulang umiyak. Magsabi po kayo ng totoo sa akin. Bibilugin lang nila ang ulo mo. Sabi ni Caliber at binuhat si Charlotte. Masyadong mabait si Charlotte para sa mga kasinungalingan niyong mag-asawa. She deserved her true family. Ibaba mo ang anak ko. Galit na sabi ng ama ni Charlotte at tinutukan siya ng baril. Guards! Kahit patay niyo ako, hindi niyo makukuha si Charlotte. Sabi ni Caliber at sinipa ang baril nitong hawak sa kanyang kamay. Mabilis na lumabas si Caliber sa veranda at tumalon sa puno. Napapikit na lang si Charlotte at mahigpit na napahawak kay Caliber nang marinig niya ang sunod-sunod na putok. Nang makalabas sila, ay agad pumasok si Caliber sa driver's seat. Paharap na nakakandong sa kanya si Charlotte. Charlotte, lumipat ka sa front seat. Bulletproof itong sasakyan ko kaya huwag ka matakot. Tumango si Charlotte at lumipat sa passenger seat. Nilingon ni Charlotte ang binata at nanlalaki ang mga mata niya na makitang may dugo ito sa balikat. May dugo ka! Tarantang sabi niya. I'm fine. Tugon ni Caliber at nginitian siya. Dadalhin kita sa totoo mong pamilya. Hindi ka okay eh. Umiiyak na sabi ni Charlotte. Paano kapag namatay ka? Mag-isa na lang ako ulit tas makukuha ako nila mami. Sa ospital muna tayo para hindi ka mamatay. Natawa si Caliber. Hindi ako mamamatay, Charlotte. Wala lang tong tama ko. Paano nga kapag namatay ka? Hindi ako mamamatay. Diba sabi mo papakasalan mo ko? Nagpunas naman ng luha si Charlotte bago tumango. Maya-maya lang ay huminto sila sa isang mataas na gate. Sinalubong sila ng lalaking may baril. Bumaba si Caliber at itinaas ang kanyang kamay. Sumunod naman si Charlotte at yumakap sa kanya. Si Kaitos ang pinunta ko rito. Sabi ni Caliber at napaubo. Kinapkapan siya ng lalaki. Nang masigurong walang armas si Caliber ay pinapasok sila nito. Para namang tukong nakakapit sa kanya si Charlotte. Namumutla ka. Sabi ni Charlotte sa binata. Sabi ko naman sa'yo, dapat sa ospital muna tayo eh. I'm fine. Malambing na sabi ni Caliber sa kanya. This is your moment, Charlotte. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, ay natagpuan nila sa sala si Kaitos na binubugbog si Wyatt. Habang si Candy naman ay pilit inaawat ang kapatid. Pangit! Hiyaw ni Charlotte, kaya napatigil si Kaitos at napalingon sa gawin nila ni Caliber. Natigilan naman si Kaitos habang nakatingin kay Charlotte. Charlotte! Mangiyak-ngiyak na sambit nito. Inirapan nito ni Charlotte at si Candy naman ay nilapitan siya at niyakap. Bakit binubugbog si Pangit? Tanong ni Charlotte at humiwalay sa yakap. Nalaman kasing spy, lapitan ko muna siya, baka kasi matuluyan. Tumango si Charlotte at binalikan si Caliber, na ngayon ay hawak-hawak na sa kwelyo ni Kaitos. Nabaril siya, wag mo na siyang saktan, di ka naman niya inaano eh. Biglang bumagsak si Caliber at nawala ng malay. Nataranta naman si Charlotte at biglang umiyak. Wala na, patay na siya. Sabi ni Charlotte at parang batang umiiyak. Doktor, baka may doktor dyan. Nataranta naman si Kaitos. Call a fucking doctor now. Masaya na si Kaitos na matutuluyan si Caliber. Pero tanggal angas niya nang biglang umiyak ang kanyang kapatid na matagal nang nawawala. Tinulungan ako ni Caliber. Sabi ni Charlotte habang nakatingin sa binatang nakahiga sa kama at walang malay. Hindi pa rin ako makapaniwalang lumaki ako sa mga taong sinungaling at sakim. Masaya akong makasama kayo, Kuya Kaitos at Candy. Sayang lang at wala na si Mommy. Masaya sila, sigurado ako dyan. Sabi ni Kaitos at hinalikan siya sa noo. Pangako, wala nang ibang mananakit sa'yo. Ngumiti si Charlotte at hinalikan sa pisngi ang kanyang kapatid. Huwag mong sasaktan si Caliber ha. Mabait po siya, promise. I'll try my best. Gagantihan kita. Maghintay ka lang.
Sabi naman ni Wyatt na puro bangas ang muka. Hindi ako papayag na gwapong mukha ko lang may damage. Dapat pati ang pangit mo mukha. Manahimik ka na lang dyan. Singhal ni Candy sa lalaki. Dadagdagan ko yan kapag di ka pa tumahimik. Si Miss Beautiful lang mabait sa inyo. Mga brutal kayong lahat. Sabi ni Wyatt at napasa po sa kanyang tagiliran. Bad trip naman. Ilang sandali lang, nagising na si Caliber. Agad naman itong niyakap ni Charlotte. Bumalik ka from heaven? Sabi ni Charlotte. Hindi kasi tinatanggap sa langit ang mga ganyan. Sabi ni Wyatt at tumawa. Ayos lang ako. Yung sugat ko, Charlotte. Hindi ako makahinga. Sorry. Nakangusong sabi ni Charlotte. Kamusta na ang pakiramdam mo? Gutom ka ba? Nakausap ko na sila Kuya Kaitos. Nagkaroon kami ng moment kaya huwag ka nang mag-alala. Masaya akong gising ka na, Caliber. Tinakot mo ako kanina kaya namamaga yung mga mata ko. Daldal mo? Natatawang sabi ni Caliber at bumangon. What's your plan, idiot Kaitos? I will make them pay. Galit na sabi ng kuya ni Charlotte. And don't call me idiot. Hindi tayo close. Ang dami mo pang kasalanan sa akin. I saved your sister? Sabi ni Caliber at ngumisi. Bagay na hindi mo nagawa. Anong sabi mo? Enough! Awat ni Charlotte at pumagitna sa dalawa. Kuya, bawal mong awayin si Caliber. Ikaw naman, Caliber, behave ka lang, okay? Bahala kayo, pareho kayong aawayin. Natahimik naman ang dalawa. Napatawa na lang si Wyatt kaya binatukan siya ni Candy. Sa babae lang pala titiklop ang dalawang to. Sabi ni Wyatt. Pero sa babae rin ako titiklop. Papatayin ata ako ng sungit eh. Injured ka na, daldal mo pa. Sabi ni Candy kay Wyatt. Mag-shut up ka na nga lang. Sungit talaga. Sabi muli ni Wyatt. Pero ang ganda. Huwag mong pormahan ng kapatid ko ah. Dadagdagan ko yan. Singhal ni Kaitos sa kanya. Kain na lang tayo. Kuya Kaitos, pwede pong padala ka na ng pagkain dito? Hindi kasi makakatayo si Caliber at pangit. Anything for my princess. Sabi ni Kaitos at mabilis na tumayo tsaka lumabas. Wala nang masakit sa'yo? Tanong ni Charlotte kay Caliber. Magsabi ka ng totoo sa akin. Ayokong nagsisinungaling ka. I'm fine. Mas gusto ko magsinungaling kesa makitang nag-aalala ka. Ayoko nang ganun. Sabi ni Charlotte at umiling. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Bahala ka. Iiyak na naman ako kagaya kanina. Why, you're so cute. Natawa si Caliber. Fine, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Masakit ang sugat ko at nahihilo ako ngayon. Nandito ako at aalagaan kita. Sabi ni Charlotte at malaking ngumiti sa kanya. Nang makabalik si Kaitos, ay may kasunod na itong mga katulong na may dalang pagkain at isang mahabang lamesa. Nang may ayos ang pagkain, ay nagsimula na sila. Ang sarap! Sabi ni Charlotte at maganang kumain. Ganito pala ang pakiramdam ng may totoong pamilya. Ate Charlotte, babawi kami sa ni Kuya Kaitos. Sabi ni Candy. I will try my best to be a better sister for you. Sapat na sa akin na makasama kayo. Nakangiting sabi ni Charlotte. Hindi na po ako hihiling ng ibang bagay pa. Ganyan ka dapat. Sabi ni Wyatt kay Candy. Ang sweet ni Miss Beautiful. No one cares. Sagot lang ni Candy sa binata. Magpapakasal po kami ni Caliber. Biglang sabi ni Charlotte dahilan para maubo ang lahat. Kuya, gusto ko pong makasama forever si Caliber. Gusto ko rin pong maging daddy siya ng mga anak ko. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Tanong ni Kaitos kay Caliber at sinamaan ito ng tingin. You ruined her innocence? Ang kapatid mo ang may gustong pakasalan ako. Sabi ni Caliber at nagkibit balikat. Hindi ko kasalanan kung gusto ko makasama ng kapatid mo habang buhay. I can't blame her for liking me. Ang gwapo ko kasi. Ginayuma mo siya. Sabi ni Kaitos. Sa tingin mo papayag akong pakasalan ka niya? Not you, Caliber. Hindi ka pwede sa kanya. Di ka nalugi sa akin. Maganda ang lahing maibibigay ko sa kapatid mo.
I can protect her too, even if it cost my life. May mga bagay na ako lang makakagawa na hindi ka malulugi sa akin. Bakit mo ginagawa to? Siguraduhin mong wala kang masamang plano. At kung meron man, wag mong gagamitin ang kapatid ko. Madiing sabi ni Kaitos sa kanya. I'm not that childish, Kaitos. Sobra-sobra na napagdaanan ni Charlotte at ayaw ko na madagdagan yun. Sabi ni Caliber sa kanya. Gusto ko maranasan niyo yung patas na mundo, Kaitos. Sabihin na nating isa ako sa pinakamasasamang tao sa mundo. Pero hindi ko magagawang manakit ng inosenteng babaeng na buhay na sa kasinungalingan at pinagkaitan ng mundo. Nagtagisan ng titig ang dalawa at naputol yun nang subuan sila ni Charlotte ng Graham. Kuya Kaitos, hindi na po ako magpapauto ulit. I want to be brave too. Gusto kong protektahan din ang mga tao sa paligid ko. Pangako po, magiging maayos ako. Kapag sinaktan mo siya, hindi ako magdadalawang isip na ibaon ka. Sabi ni Kaitos kay Caliber. Mark my word, Caliber Scotch. Huwag kang mag-alala, Vermilion. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ako sa kapatid mo. Kami ni Sungit, aprobado na ba? Sabihin mo na lang na oo at ihaharap ko agad sa altar to. Saad naman ni Wyatt. Hindi. Wala akong tiwala sa pagmumukha mo. Masungit na sabi ni Kaitos kay Wyatt. Para namang may tiwala ako sa'yo. Sabi ni Wyatt at pumalatak. Di wag, maghahanap ako ng iba. Itatak mo yan sa kokote mo. Anong sinabi mo? Joke lang naman. Bakit ba? Hina-high blood lagi ang pamilyang to. Hindi ba kayo marunong kumalma kahit ilang minuto lang? Napairap si Wyatt. Mga hot-blooded. Buti na lang hot din si Candy. Ang tanghalian nila ay hindi naging payapa dahil puro bangayan. Kahit na ganon, masaya pa rin si Charlotte dahil mga totoong tao na ang kanyang kasama. Ate Charlotte, sa akin ka naman. Sabi ni Candy at hinawakan ang kamay ng kapatid. Ako naman ang pagtuunan mo ng pansin, tama ka na kay Caliber. Kay Candy muna ako Paalam ni Charlotte sa binata. Tumangulang si Caliber. Nang makalabas ang dalawang dalaga, ay napuno ng mabigat na aura ang silid na kinaroroonan nila Caliber. Susugod tayo. Kailangan natin silang unahan bago pa sila makahingi ng tulong sa ibang mafia. Kailangan nating mauna silang mapatay. That's exactly my plan. Akin ang ulo ng mag-asawang yon. Anong plano? Sabihin nyo lang at G agad ako. Tanong naman ni Wyatt. Wyatt, hack their system and also their CCTVs. Kaitos, kailangan ko ang supply ng mga baril mo at iba pang armas. Tomorrow night, susugod agad tayo. Ipapadala ko sa underground namin sila Charlotte at Candy. Advance sa mga device ko doon, kaya siguradong magiging ligtas sila. Okay, anything for my sisters. Shemay, dalawang pinakamalakas na mafia nagsanib? Sabi ni Wyatt at tumawa. Ito na yata ang pinakamagandang balita sa lahat. Ano pa kayo mangyayari? Excited ako. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Maglakad ka na. Inform mo na rin kami at ang ibang kasamahan natin sa underground. Copy, bossing. Sabi ni Wyatt at tumawa bago lumabas ng silid. What do you think of my sister? Tanong bigla ni Kaitos kay Caliber. Tao? Patanong na sagot ni Caliber, kaya sinamaan siya ng tingin ni Kaitos. She's cute and lovable. Don't intend to hurt her, or else you're gonna die. She's my treasure. Of course I won't hurt her. She can hurt me, but I will never hurt her. Napahinto sa pag-uusap ang dalawa nang pumasok ang dalawang dalaga sa loob ng kwarto. Caliber, inayusan ako ni Candy. Sabi ni Charlotte na maladiwata ang ganda. Maganda na ba ako? Maganda ka naman palagi. You look like an angel. It suits you. Nakangiting sabi ni Caliber sa kanya. Namula ang pisngi ni Charlotte at mabilis na tumakbo palapit kay Caliber. Bahagya namang nagulat si Caliber dahil sobrang lapit ng mukha nilang dalawa. Talaga? Masayang tanong ni Charlotte sa kanya. Tumikim si Caliber at tumango. I want to rest. Sabi niya at mabilis na humiga tsaka nagtalukbong ng kumot. Pakiramdam kasi ni Caliber,
Mahahalikan niya ang dalaga kapag nagtagal pa ang tinginan nilang dalawa. At isa pa, ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib, na para bang luluwa ang kanyang puso. Bago sa pakiramdam ni Caliber ang nararamdaman niya, kaya hindi niya mapigilang kabahan. Magpahinga ka lang, dinig niyang sabi ni Charlotte. Babantayan kita. Sa hindi malamang dahilan, ay napangiti na lang siya sa ilalim ng kumot. Saan tayo pupunta? Nakangusong tanong ni Charlotte habang nakasakay sila ng van. Feeling ko may gagawin kayo na hindi ko alam. Doon muna kayo sa underground dahil may aasikasuhin kami. Saglit lang kaming aalis. Sama ako, sabi ni Charlotte. Umiling si Caliber. Huwag ka nang sumama. Mapanganib sa pupuntahan namin. Babalik din kami kaya maghintay ka na lang doon kasama si Candy. Hindi na kumibo si Charlotte dahil pakiramdam niya ay maiiyak siya. Gusto niya talagang sumama dahil natatakot siya na may masamang mangyari sa binata at sa kanyang kapatid. Natatakot siya na baka hindi na bumalik ang mga ito at iwan siya. Hanggang sa makarating sa underground nila Caliber, ay tahimik lang ang dalaga. Hindi alam ni Caliber kung paano niya kakausapin dahil wala pa siyang alam kung paano mag-handle ng babae. Si Charlotte pa lang ang babaeng nakakuha ng loob niya, maliban sa kanyang tumayong ina. Kapag tumulo ang luha ni Charlotte, uunahin kita kesa sa mga Fuentes. Banta sa kanya ni Kaitos. Napahinga ng malalim si Caliber bago puntahan ng dalaga sa kwarto nito. Nadatnan niya itong nakaupo at malungkot. Hey! Tawag niya rito bago lapitan. Charlotte, babalik naman kami ng kuya mo. Please don't be sad. Ayoko ng ganyan na itsura mo, Charlotte. Bakit? Pangit ba ako? Natawa naman si Caliber at inupo ito sa kanyang kandungan. Bakit ang cute mo? Inuuto mo lang ako eh. Namumula ang pisnging sabi ni Charlotte. Hinaplos ni Caliber ang pisngin nito. Kahit magalit ka sa akin, hindi talaga kita pwedeng isama. Charlotte, nangako ako sa iyo at sa mga kapatid mo na poprotektahan kita. You can hate me or curse me, but I will never put you in danger. Masyado kang importante sa akin para hayaan kita. Promise, I will come back alive. Babalik kami ng kapatid mo sa'yo. Diba? Magpapakasal pa tayo? Naiintindihan ko, sabi ni Charlotte at yumakap sa kanyang leeg. Bumalik ka, bahala ka. Iiyak ako kapag di ka bumalik. Kapag umiyak ako, papangit ako. Kapag pumangit ako, wala nang magkakagusto sa akin. Natawa muli si Caliber. Kung wala ka lang kakambal, iisipin ko hindi ka talaga kapatid ni Kaitos. Bad ka masyado kay kuya, sabi ni Charlotte sa binata. I'm just being honest, baby. Can I kiss you? Tumango si Charlotte bago mabilis itong hinalikan ni Caliber. Iginalaw niya ang kanyang labi kaya mabilis silang humiwalay ni Charlotte. Hindi ako marunong mag-kiss, sabi ni Charlotte at ngumuso. Just follow my lips, love, tugon ni Caliber sa kanya. Muling hinalikan ni Caliber ang dalaga at sinunod lamang ni Charlotte ang labi nito. Napahiwalay lamang sa isa't isang dalawa nang pareho silang kapusin ng hininga. Pinagdikit ni Caliber ang noon nila ng dalaga. Aalis na kami. Wait for me here. Tumango si Charlotte. Tumayo si Caliber. Binigyan niya muna ng mainit na halik si Charlotte bago siya lumabas. Let's go, sabi niya bago damputin ang kanyang baril. Sinamaan siya ng tingin ni Kaitos. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Nagkibit balikat lang si Caliber at naunang lumabas. Sumunod naman agad sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Nang makasakay sila ng sasakyan, ay nagsimula na silang magseryoso. Maraming bantay na nakapalibot sa bahay ng mga Fuentes. Sabi ni Wyatt na nakatutok sa computer. May isang bisitang bigating mafia si Fuentes. Sa tingin ko nagsisimula na siya. Di bigyan natin ng surprise attack. Nakangising sabi ni Caliber at ikinasa ang kanyang baril. Susugod tayo agad at makikipagpalitan ng putok. Ayoko ng palihim na sugod. Gusto ko agaran na. Yeah, I would love that too, sabi ni Caliber. Nang makarating sa mansyon ng mga Fuentes, ay hininto ni Kaitos ang sasakyan at binangga ang gate para masira ito.
Naalerto naman ng mga tauhan ni Fuentes, gano'n na rin ng iba. Nagpaulan sila ng mga paputok sa mga tauhan ni Fuentes. Nakipagpalitan ng putok ang mga tauhan ni Fuentes pero hindi man lang ito tumama kila Caliber. Ako nang bahala sa mga ito, sabi ni Wyatt at kinasa ang kanyang 2 baril. Pumasok na kayo sa loob. Pumasok naman sila Caliber at Kaito sa loob ng mansyon. Nadatna nila ang mag-asawang nagpahirap kay Charlotte at kasama nito ang isa sa pinakamalakas na mafia, Chavez. Sabi ni Kaitos at tinutukan ng baril ang binatang mafia na kaanib ng mga Fuentes. Umalis ka na dito kung ayaw mong isama kita sa hukay. Chill, cuz. Nakangising sabi ng binata at tinutukan siya ng baril. It's been a year, Kaitos. Yeah, Carson. Ang lalaking kaanib nila Fuentes ay ang pinsan ni Kaitos. Ang hot-blooded nyo naman sa mga Fuentes at talagang nakipagtulungan ka sa isang Caliber Scotch? Patayin mo na sila. Utos ng babaeng Fuentes. Bayad ka kaya protektahan mo kami. Napag-alaman ko na kinidnap mo ang mga pinsan ko, sabi ni Carson at ibinaling sa mag-asawa ang kanyang baril. Masama akong tao pero hindi sa mga taong kadugo ko. Bayad ka namin. Galit na sabi ng lalaking Fuentes. Ngumisi si Carson at pinunit ang cheque na inabot ng mag-asawa sa kanya. Wala nang kasunduan. Mamamatay kayong lahat, saad ng lalaking Fuentes. Bago pa nito mabunot ang baril niya, ay agad na siyang bumagsak. Binaril ito ng 3 lalaki. Bubunot din ng baril ang babaeng Fuentes kaya pinaputukan din nila ito. This is the most satisfying moment, sabi ni Kaitos. Lumabas ang 3 na parang walang nangyari. Make sure to clean this mess, sabi ni Caliber sa mga tauhan niya. I'll go now. My angel is waiting for me. Sumakay si Caliber sa kotse niya at mabilis itong pinaandar. Iniwan ako, sa lubong ang kilay na sabi ni Kaitos. Let's go, Carson. Kailangan nating pumunta sa hideout niya. Nandun ang kambal. Alright, man. Get in, sabi ni Carson. Sa kabilang banda naman ay si Charlotte na sinusubukang magluto. Napapailing na lang si Candy sa tuwing inaaway ni Charlotte yung kawali sa tuwing natatalsikan siya ng mantika. Behave ka lang, singhal ni Charlotte sa kawali. Ipagluluto ko lang naman si Caliber. Huwag mo akong awayin. Charlotte, kundi ka lang cute, baka itinanggi ko ng kapatid kita. Natatawang sabi ni Candy sa kapatid. Huwag mong awayin yung mantika. Napangusulang si Charlotte. Nang matapos siya sa pagluluto, ay mas lalong humaba ang nguso niya dahil mas marami ang nasunog. Kakainin niya ni Caliber, sabi ni Candy at hinaplos ang likod niya. Siguradong magugustuhan niya yan dahil luto mo yan. Tumangulang si Charlotte. Ilang sandali lang dumating si Caliber. Agad umusli ang ngiti sa mukha ni Charlotte at dinambay ito ng yakap. I told you, babalik ako, sabi ni Caliber at hinalikan ito sa noo. Thank you sa pagtupad ng promise mo, sabi ni Charlotte at humiwalay sa yakap. Si Wyatt? Tanong ni Candy. Hindi sa namimiss ko siya. Guard ko pa rin yun, kaya dapat nasa tabi ko siya. May ginagawa lang. Pupunta siya mamaya dito. Okay. By the way, nagluto si Charlotte para sa'yo. Kumain ka na lang at huwag saktan ng feelings niya kung ayaw mo ikaw ang saktan ko. Umalis si Candy kaya naiwan ng 2 sa kusina. Nagluto ako. Upo ka na, masayang sabi ni Charlotte. Nagtungo ang 2 sa lamesa at naupo doon. Pinagsandok ni Charlotte ang binata at agad naman siyang kumain. Pakiramdam ni Caliber ay masusuka siya dahil sobrang alat at pait ng itlog at hotdog na kinakain niya. Magrereklamo na sana siya at titigil sa pagkain nang bigla siyang natigilan nang makita ang braso ni Charlotte na namumula at may mga talsik ng mantika. May paso rin ang kamay ng dalaga. Thank you for the food. Masarap siya. Thank you at nagustuhan mo, nakangiting sabi ni Charlotte. Naubos ni Caliber ang niluto ng dalaga. Wala siyang pakialam kung magkasakit siya sa bato
Ang mahalaga ay napasaya niya ang dalaga. Pagkatapos kumain ni Caliber, ay kumuha siya ng ointment at nilagyan ng mga paso nito. Ikaw naman na ipagluluto ko. Ano mga paborito mo? Kikiam. Gusto ko rin ng ihaw-ihaw. Caliber, gusto ko yung mga ganong pagkain. Okay. Nakangiting sabi ni Caliber sa kanya. Kiss mo ako. Gusto ko ng kiss. Biglang sabi ni Charlotte. Natawa naman si Caliber at akmang hahalikan ng dalaga, kaya lang napatigil siya nang may maramdaman siyang 2 baril sa kanyang ulo. You're too fast, Scotch. Sabi ni Carson sa kanya. Wala sa usapan to. Sabi naman ni Kaitos. Isunod kaya kita sa mga fuentes. Bad po yan. Sita sa kanila ni Charlotte. Kuya Kaitos, ibaba niyo na yung baril niyo. Agad namang ibinaba ng magpinsan ang baril nila. Hey, my cute cuz. Pinsan mo ako. Ako si Carson. Kuya Carson, masaya po ako makilala ka. Pero, pangit ka. Kasi inaway mo si Caliber. Mukhang nalaso na ni Caliber ang utak ng kapatid mo. Sabi ni Carson kay Kaitos at napailing. You're a dead man, Kaitos. Mauunahan ka pa ng kapatid mo makapag-asawa. Dapat, mag-asawa ka na. Kuya, gusto ko na ng ate. Sabi ni Charlotte sa kapatid. May hinihintay kasi ito. Nakangising sabi ni Carson at inakbayan si Kaitos. Balita ko nakauwi na yung hinihintay mo. Puntahan mo na. Shut up. Sita ni Kaitos sa kanyang pinsan. Tapos na ang lahat. Pwede na kayong umalis. Maliban na lang sa baby ko. Anong baby mo? Sasama sa amin pa uwi si Charlotte. Kung gusto mong ligawan si Charlotte, sa bahay namin hindi kung saan-saan. And Charlotte, stop using your charm against me. Kuya mo ko at gusto kong protektahan ka kaya dapat makinig ka sa akin. Napanguso si Charlotte at tumango. Okay po kuya. Caliber, uwi muna ako ah. Punta ka sa house namin. Pupuntahan kita. Humagikik si Charlotte at niyakap siya. Umalis ang magkakapatid kasunod ang pinsan nila na si Carson. Napailing na lamang si Caliber at dumiretso sa kanyang computer para i-search kung paano manligaw ng babae. Handa na siyang mag-settle. Basta, si Charlotte ang babae. Boss, hindi ko minsan naisip na manliligaw ka ng babae. Sabi ni Wyatt kay Caliber. Shut up? Masungit na sabi ni Caliber dito. Ano bang ginagawa mo rito? Dapat nasa underground ka ngayon. Dahil tapos na ang misyon mo rito. Nanliligaw din kasi ako. Hindi naman pwedeng ikaw lang masaya. Dapat may love life rin ako, no? Napahinto ang dalawa sa pag-uusap nang lumitaw ang 2 kambal na maladiwata ang ganda. Kasunod nila si Kaitos na may buhat na batang lalaki. Kasunod ni Kaitos sa isang babaeng maganda. Tatay ka na? Tanong ni Wyatt kay Kaitos. Anak ng tokwa, kaya pala hot-blooded ka. Kapag di ka tumigil, paalisin kita dito. Sabi ni Kaitos kay Wyatt. Stop ruining my moment with my family, idiot. Ate, pwede po mag-moment kayo ni Kuya sa labas? Pakiusap ni Charlotte. Aawayan niya lang po si Caliber. Natawa naman ng babae. Let's go outside, Kaitos. Bigyan mo ng oras sa mga kapatid mo. Dito lang ako. Madiing sambit ni Kaitos. Kaitos. May otoridad ang boses ng dalaga. Kapag may ginawa kayong hindi maganda, tatamaan kayo sa akin. Pagbabanta niya sa 2 binata. Napangisi si Wyatt nang mawala sa paningin nila si Kaitos. Candy, dun tayo sa kusina. Ayoko masaksihan nila ang pagiging sweet natin. Tumayo si Wyatt at agad hinila patungong kusina si Candy. Naiwan naman sila Charlotte at Caliber sa sala. Flowers and chocolates for you. Sabi ni Caliber at inabot yon. Thank you. Nagdala akong street foods. Kukuha lang akong plato para makain natin. Ako na. Sabi ni Charlotte at mabilis na tumayo tsaka tumakbo patungong kusina. Pagbalik ng dalaga ay may dala na itong plato at mangkok. Hinanda naman ni Caliber ang biniling ihaw-ihaw. Nagkikis sila Wyatt at Candy sa kusina.
Sabi ni Charlotte. Let them be. So, kamusta ang araw mo? Namiss kita. Ang tagal mong hindi pumunta dito. Gusto kitang puntahan kaso nagagalit si Kuya Kaitos. Natawa si Caliber. Sorry, may mga bagay lang ako inasikaso. I miss you too, Angel. Ang dami ko namang name. Nakangusong sabi ni Charlotte. May Charlotte, may baby, tapos ngayon Angel naman. Natawa muli si Caliber bago ito paupuin sa kandungan niya. You look beautiful as always. Ikaw rin, ang pogi mo palagi. Nahihiyang sabi ng dalaga. Gusto mong lumabas tayo? Tanong ni Caliber. May gusto ka bang puntahan? Gusto kong puntahan sila mommy namin. Hindi ko pa kasi sila napupuntahan simula nung makabalik ako. Gusto ko silang bisitahin sa grave nila. Okay, pupuntahan natin sila ngayon. Tumayo ang dalawa at lumabas. Nadatnan nila si Kaitos na nakikipaglaro sa anak nito. Saan kayo pupunta? Pupunta kami sa grave nila mommy. Kuya Kaitos, gusto ko pabisitahin sila mommy. Baka kasi multuhin nila ako. Sige, ingatan mo yan Caliber ha. Kahit di mo sabihin. Lumabas ang dalawa at sumakay ng kotse ni Caliber. Tahimik lamang sa sasakyan si Charlotte habang naghaham ng isang kanta. Nang makarating sa sementeryo, ay ipinarada ni Caliber ang sasakyan bago sila bumaba. Naglakad sila saglit hanggang sa huminto sila sa harap ng dalawang lapida. Paano mo nalaman na dito ang grave nila? Tanong ni Charlotte kay Caliber. I visited them yesterday. Pinaalam ko sa kanila na liligawan kita. Sagot ni Caliber. Napangiti si Charlotte bago lumuhod at haplusin ang lapida ng kanyang mga magulang. Hello po. Nakabalik na po ako. Sayang po at hindi ko kayo naabutan. Mommy, Daddy, promise po na magiging good daughter ako at hindi ko pababayaan sila Kuya at Candy. Mommy, alam niyo po, may family na si Kuya Kaitos. Ang pretty po ng asawa niya at ang cute pati na rin po ng anak nila. Mabaitin po si Ate Patty at magaling magluto. Si Candy po, nililigawan ni Wyatt pero parang sila na po kasi nakita ko silang nag-kiss. Mommy, Daddy, hindi po ako galit sa inyo at never ko pong mararamdaman yun. Thank you po kasi pinanganak niyo ako sa mundong to. Sana po, lagi niyo po kaming babantayan. Mahal ko po kayo forever. Siguradong mahal ka rin nila. Sabi ni Caliber at inakbayan siya. Ikaw, nasaan ang parents mo? Tanong ni Charlotte sa kanya. Nagkibit balikat si Caliber. I don't know. Hindi ko sila kilala dahil sa ampunan ako lumaki. Ang kinikilala kong magulang ngayon ay ang boss namin sa underground. Gusto ko siyang makilala. Sabi ni Charlotte. Wag na. Siguradong hindi mo kakayanin ang kabaliwan niya. Caliber, gusto kong pumunta sa bahay mo. Gusto kong makita yung bahay mo. Okay, pupunta tayo doon. Saglit pang nagtagal ang dalawa sa sementeryo bago sila umalis. Kagaya ng hiling ni Charlotte, dinala ito ni Caliber sa kanyang bahay. Ang ganda ng bahay mo. Nakangiting sabi ni Charlotte. Walang second floor dahil gusto ko safe ang magiging pamilya ko. Natatakot kasi ako mahulog sila sa hagdan, lalo na at makukulit pa ang mga bata. Akala ko ba ako ang pakakasalan mo? May iba ka palang gusto. Baby, ikaw ang tinutukoy ko, okay? Huwag ka nang magselos. Napangiti na lamang si Charlotte at kinilig sa sinabi ng binata. Ang sweet naman ng anak ko. Gulat na napalingon ng dalawa sa nagsalita. Pops, anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Caliber sa lalaking kanyang itinuring na ama at ang dahilan kung bakit siya naging mafia boss. Dapat nasa underground ka. Caliber, wala na ba akong karapatang bisitahin ka? Napasimangot ang lalaki. Aba, pagpahingahin mo naman ako. Masyado na akong langong-lango sa underground. Pops, don't be dramatic. Nakasimangot na sabi ni Caliber. Hindi siya pinansin ng lalaki at binalingan lang si Charlotte. Ikaw na ba yung girlfriend ng anak ko? Saktong-sakto dahil nagluto ako ng pagkain. Tara at mag-family lunch tayo.
Marami akong kwento sa'yo. Pops, reklamo ni Caliber nang basta na lang nito hinila si Charlotte patungong dining. Napahinga na lang siya at sinundan ng dalawa. Nakaupo na ang mga ito, kaya naupo na lang din siya. Ikaw pa lang nawawalang anak ng mga Vermilion? Ang sama talaga ng mga Fuentes na yan. Alam mo, huwag kang mag-alala. Dahil parte ka na ng pamilya. Wala ka nang iintindihin sa proteksyon mo. Thank you po. Nakangiting sabi ni Charlotte. Ikaw pa lang ang babaeng nakabihag dito sa anak ko. Akala ko nga lalaki rin ang magiging manugang ko eh. Alam mo bang gustong gusto ko nang magkaapo? Tumatanda na ako kaya gusto ko na ng apo. Gusto ko ring malibang-libang para hindi ako gaanong malungkot dahil sa pagkamatay ng asawa ko. Alam mo kasi, Iha, hindi kami nabiyayaan ng anak dahil may sakit ang asawa ko. Naisip namin mag-ampo na lang at napili ng asawa ko itong ma-attitude na si Caliber. Abay, napakasungit ng batang yan at parang babaeng laging may dalaw. Ang sweet-sweet sa moms niya, pero sa akin ang sungit at walang pakiramdam. Pops, tama na po. Huwag mo na ibalik ang nakaraan. Mabait na ako ngayon, di ba? Gusto ko pa pong malaman ng tungkol kay Caliber. Sabi ni Charlotte. Noong una naming naampon si Caliber, talagang mailap yan sa amin. Ilang beses lumayas pero sa huli, bumabalik din sa amin dahil nagugutom. Kwento ng lalaki kaya natawa si Charlotte. Nasanay rin sa amin yan pagkalipas na ilang buwan. Kaso sa school, naging siraulo. Palagi kami nasa guidance office dahil madalas manuntok na kaklase niya. Nang mamatay ang momshi niya, doon na siya naging seryoso sa pag-aaral at umino. Alam kong malungkot siya pero pinipilit niya na maging masaya. Doon lang nagkaroon ng care sa akin si Caliber. Pops, hindi yan totoo. Nag-aalala ako sa'yo. Di ko lang pinapahalata dahil baliw ka. Para ka kasing bata kapag naging malambot ako sa'yo. Aba, hindi mo ako masisisi. Anak kita. Kaya natural na lumambot ako sa'yo. Anong gusto mo, sampalin kita? Sabi ng lalaki. Kaya napasimangot na lang si Caliber at hindi na nagsalita. Pagkatapos kumain, si Caliber ang pinaglinis ng pops niya. Yung dalawa naman, nagtungo sa sala at pinagpatuloy ang kwentuhan. Pangako po, bibigyan po namin kayo agad ng apo. Aalagaan ko po si Caliber. Mabait po si Caliber at sweet. Masaya ako marinig na maayos ang pakikitungo niya sa'yo. Mukha lang matigas yan si Caliber pero mabait yan. Kung tumingin siya ay parang walang pakialam sa mundo pero kapag nakilala mo siya, mararamdaman mo ang emosyon niya. Sana maging matatag kayong dalawa at pareho niyong malampasan ang mga pagsubok na darating sa inyong dalawa. Opo, masaya po akong nakausap ko kayo. Ang gaan-gaan ng loob ko sa inyo. Pero kapag niloko ka ni Caliber, nandito naman ako. Pagbibiro ng lalaki. Naramdaman niya ang presensya ng binata kaya naisip niyang asarin ito. Pops, gusto mong ipamulto kita kay Momsy? Huwag mong aagawin sa akin si Charlotte. Siloso naman pala ng anak ko. Pang-aasar sa kanya ng ama. Hindi ka na naman nakainom ng gamot mo, sabi ni Caliber at napahinga ng malalim. Ihahatid ko na si Charlotte at baka magalit si Kaitos. May topak pa naman yun madalas. Mag-iingat kayo. Waiting ako sa apo ko. Yumakap si Charlotte sa ama ni Caliber bago tuluyang umalis. Ang saya kausap ng papa mo. Nakangiting sabi ni Charlotte. Ramdam na ramdam kong mahal na mahal ka niya. Huwag kang papauto doon. Just kidding. Mabait talaga si Popsy. Kahit medyo baliw. Lahat ng hawak niya sa underground, tinuturing niya mga anak. Gusto kong makausap siya ulit. Bisita tayo ulit sa kanya. Alright. Nang makarating sa bahay nila Charlotte, ay bumaba ang dalawa ng sasakyan at pumasok sa loob ng bahay. Ang tagal nyo. Bungad sa kanila ni Kaitos. Galing kami kila Caliber. Nakilala ko yung papa niya at nakausap. Ang bait-bait niya po, kuya. Nakilala mo si Sniper Scotch? Tanong ni Kaitos at tumango naman si Charlotte. Next time, isama niyo ako. Sabi ni Kaitos at umiwas ng tingin. Idol na idol kasi ni Kaitos ang ama ni Caliber. Ito kasi ang kasabayan ng kanyang ama noon. Nasaksihan niya ang pagiging delikadong tao nito at minsan na siya nitong niligtas.
Doon muna kami sa kwarto, sabi ni Charlotte at mabilis na hinila si Caliber patungong kwarto niya. Mamaya ka na umuwi. Plano ko yan. Sagot ni Caliber at hinila pahiga ang dalaga. Let's sleep and enjoy our moment. Okay. Mahal kita. Malambing na sabi ni Caliber sa dalaga. I want to spend my life with you. I love you so much, Charlotte. Napaiyak na lang si Charlotte sa sinabi nito. Salamat, Caliber. Mahal din kita. Napapikit na lamang si Charlotte nang halikan ni Caliber ang kanyang noo. Si Caliber lang talaga ang gusto niyang makasama habang buhay. Caliber, pwedeng pakisuotan ng diaper si Amber? Pakiusap ni Charlotte sa asawa. Hindi ko pa kasi tapos paliguan si Lucio. Baby, masaya akong gagawin yun kahit di mo sabihin. Sagot ni Caliber at nilapitan na 1 taong gulang na babaeng anak. Sinuotan niya ito ng diaper. Susuotan niya na sana ito ng damit kaya lang tumayo ito at lumambitin sa kanyang leeg. Naglalambing ka na naman. Suotan ka muna ng damit ni Dada ha? Baka ubuhin ka. Tumangulang ang batang babae at nagpasuot ng damit sa kanya. Halos 3 taon nang mag-asawa sina Caliber at Charlotte. Biniyayaan sila ng kambal na anak. 1 babae at 1 lalaki. Naging masela na pagbubuntis si Charlotte at muntik na itong mamatay. Mabuti na lang, lumaban siya. Tapos na ring maligo si Lucio. Ang bango-bango na ng baby namin. Nasa sala si Popsy. Sabi ni Caliber. Lumabas na tayo para malaro na ni Popsy ang kambal. Lumabas ang mag-asawa buhat ng kanilang anak. Nang makita ng 2 bata ang Popsy nila, ay agad itong nagpababa at nilapitan ng matandang lalaki. Namiss ko ang mga apo ko. Sabi ng matandang lalaki at binuhat ang 2. Popsy, kahapon lang huling kita nyo. Ito na naman ang kontra. Mga apo, anong gusto nyo? Bibilhan kayo ni Popsy. Popsy, marami pa po silang laruan kaya wag po muna. Sabi ni Charlotte. Kakabigay lang po namin sa kanila ng laruan kaya sa susunod na po ulit. Kain, sabi ni Amber. Food. Maghahain lang po ako, mukhang gutom na ang mga baby ko. Nagtungo sa kusina si Charlotte, sumunod naman sa kanya si Caliber para tulungan siya. Nang makapaghain ng 2, ay tinawag na nila ang maglololo. Naupo sila at nagsimulang kumain. Wala kang pasok? Tanong ng matandang lalaki kay Caliber. Pops, Sunday ngayon kaya family day. Sagot ni Caliber. Tama yan. Dapat, palaging top priority mo ang pamilya mo. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpaalam na ang Popsy nila dahil may emergency sa underground. Anong gustong gawin ng mga anak ko? Mamayang hapon lalabas tayo para maglaro sa park. Nang matapos si Charlotte sa kusina, inilatag niya ang 1 kutsyon sa sala. Agad namang nahiga ang kambal doon. Sleep na muna. Mamaya pupunta tayo ng park. Natulog ang mag-anak. Nang sumapit ang 3:30 PM, ay agad silang lumabas para magtungo sa parke. Nakasakay ang 2 sa bike nila habang tulak-tulak naman sila na mag-asawa. Ang laki na ng mga bata. Gusto mong sundan? Gusto ko, pero delikado sa lagay mo ngayon. Kaya okay na sa akin ang kambal. Masaya ang malaking pamilya pero kung mawawala ka sa amin, hindi ko kakayanin. Sapat na kayo ng kambal sa akin. Napangiti si Charlotte. Mukha naman magiging okay ako. Malakas naman ang katawan ko. Still? No, Charlotte. Please, I don't want you to put in danger. Baka mabaliw ako. Opo, sorry po. Nang makarating sila sa park, ay agad bumaba ang kambal sa bike at tumakbo patungong slides. Agad namang sinundan ng mga ito ni Caliber. Si Charlotte naman, itinabi ang bike ng kambal bago lapitan ng kanyang mag-ama. Careful. Lucio, alalayan mo si Amber. Napangiti na lamang si Charlotte. 5 buwan pa lang kasi ang kambal ay talagang madalas na itong kausapin ni Caliber. Tinuturuan niya na rin ang mga ito na maging mabait sa tao at mapagmahal sa isa't isa. Nang magsawa sa slides, nakipaglaro ang kambal ng habulan sa kanilang ama. Amber! Tarantang sabi ni Charlotte nang madapa ang anak. I'm okay.
Sabi ni Amber at ngumiti. Let them be, magiging okay sila. Sabi naman ng kanyang asawa. Napangusulang si Charlotte bago tumango. Nang dumating ang ibang bata, ay doon nakipaglaro ang kambal. Naupo naman ang mag-asawa sa isang bench at tinanaw lang nila ang kanilang anak na masayang nakikipaglaro. Ang cute nila. Masaya ako dahil nabuhay ako nung pinanganak ko sila. Kasi kung hindi ko sila masisilayan. Nagpapasalamat ako sa Diyos at dininig niya ang panalangin ko. Salamat din dahil lumaban ka. I'm so happy because you're alive. Masaya ako dahil may maganda at mabait kaming ilaw ng tahanan. Nang mapagod ang kambal, ay tumakbo sila palapit sa kanilang mga magulang. Kinuha ni Charlotte ang towel ng dalawa at pinunasan ang likod ng mga bata. Hindi mapigilang maging emosyonal ni Charlotte. Hindi niya lubos akalain na magkakaroon siya ng isang pamilyang perpekto para sa kanya. Pamilyang matatawag niyang tahanan. May asawa siyang responsable at mapagmahal at may anak siyang mababait at mapagmahal din. Mahal ko kayo, sabi ni Charlotte at niyakap ang mga ito. Napangiti na lang din si Caliber at binigyan ng halik sa noo ang kanyang mag-iina. The end. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!